Gabi sa Izohorot, mayong may gabi unsa man ron adlaw na sa Izo. Paniudto na. Pero ang oras diri alas 7 na ng gabi. So it's very very cold. At madilim na, makulimlim na. Okay? So di-discuss tayo ngayon ng message sa guidance series. Once again, at ahoy, masayang masaya na magbahagi sa inyo ng mga message sa guidance series. Okay? So, kanina, napakaganda ang topic ko kanina sa guidance series, guys. Titingnan na lang ninyo yung live video ko na awitin na iniwan ni Divine Master. Napakaganda din ang topic na yun. So, ngayon, mag-discuss tayo na bakit mayroong mga kamatayan na hindi natin mapigilan. May mga biglang kamatayan na hindi natin mapigilan. So, before anything else, my greetings to our beloved Divine Master. Master Rubin Idiracleo Sr. Sa kanyang mga kasamahan sa apat na sulok ng daigdig. Sa ating mahal na Master Rubin Idiracleo Jr. Sa kanyang mga kasamahan sa New World Spiritual Division personnel. Sa inyo po lahat na nakinig sa akin ngayon, maradyaw na gabi, na buntag, na paniudto sa Izuhurot. Okay, andito naman yung Sister Mitus magbabasa ng message galing sa Guidance Series Volume 1, Part 34, page 1, 2, 3, 4, 5. Message. I wish that this handy pamphlet can enlighten your questions regarding our association, the PBMA Incorporated. We in San Jose expect that your worries and problem will at least be given priority through this simple but concise series of questions and answers regarding our field. My hopes for betterment of our organization depend upon yourself on how you will understand this series. We hope for your quick response. Yours truly, Master Rubin Buray Icleo Jr. Hi sa akong mga viewers, my classmates, Rapi Lab, Dilos Reyes, Sister Elenita, Sister Anita Bilyonis, Sister Luming Navarra. Hello po sa inyo, Purot. Okay? So, ang tanong, sa bagay, hindi natin maiwasan na minsan nakawan tayo ng kamatayan. Bakit nangyari ito? Tulad halimbawa sa pakikialam sa ating kapwa-tao. Yan ang isang bagay na hindi natin maiwasan dahil ang tao mayroong kapalaran sa kanyang buhay. Mayroong taong namatay ng patalim. Mayroong taong namatay ng karamdaman. Mayroong taong namatay sa tubig. Mayroong tao na hanggang dyan lang ang inyong buhay. At maraming kaparaanan ang kamatayan ng tao. Mayroong kamatayan na bigla lang. Walang nakialam. So there are so many cases na nangyari sa ganyan. Yan ay isang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos Jesucristo. Mayroong kamatayan na sinadya na sana hindi dapat namatay ang tao. Kung hindi ka magkumpiyansa or mag-ingat, sabi ni Divine dito, kailangan ng ating sarili ay maproteksyonan ng mga divine words. Minsan ang kamatayan ay madalian ng yari dahil ang iba ang gumagawa ng hindi mga gawain. Okay, so let's talk about kamatayan. Okay? May mga taong namatay daw dahil nakialam sa kapwa. Siguro, nabuno ni siya, gidunggab ni siya, or gihilabtan ni siya, kay nakialam sa kapwa. Okay? Nakialam, kaya namatay. Meron ding mga taong namatay sa patalim. Yes, yung mga patalim na sinaksak ka, crime, krimen,
namatay ka. May mga taong namatay natural illness, yung mga karamdaman, sakit mo, namatay ka sa cancer, namatay ka ng mga karamdaman ng dahil ikay, sabihin natin tumatanda na, mayroon kang sakit, natural illness. Okay? Mayroon ding taong namatay sa tubig, yung mga taong nadisgrasya sa tubig, kagaya yung nalunod sa dagat, nalumos, ah, na ano ang barko, ang mga pambut, yun, namatay sila sa dagat. Okay? Mayroon din daw namatay sa pamagitan ng isang bagay na hanggang dyan lang. Siguro, may isang bagay, siguro yung mga taong siguro ginabudo-budo. Ano yun sa English man yung budo-budo? Gabarang, or gikulam, o Tagalog. O, may mga taong namatay, siguro gibudo-budo, or gikulam. Then, sabi ni Divine, maraming kaparaanan ng kamatay ng tao. Mayroon din mabigla lang. Kagaya ngayon, mayroong kang kaibigan, nag-usap pa kayo, tapos bukas patay na dahil biglang kamatayan. So siguro there is a accident. Kagaya yung siguro na heart attack or hindi na nagising or hindi nakahinga. So yun ang mga sinasabing biglang kamatayan. Okay? Sabi ni Divine, yan ay isang kagustuhan ng ating Panginoon. So, mayroong kamatayan din na sinasadya. Kaya mag-ingat daw tayo, di tayo magkumpiyansa ka. Kagaya yung mga lasunin ka. Lasunin ka sa pagkain. Yan ay sinasadya. Pinapatay ka, sinasadya. Nilalason ka sa tubig. Yan ay sinasadya. Sabi ni Divine, kaya mag-ingat na kayo. Kailangan meron tayong protection sa ating mga sarili para maprotektahan tayo. Okay? May mga kamatayan na sinasadya. Minsan, ang kamatayan ay madaling nangyari. Ang iba gumagawa ng hindi mabuti. Well, meron din kamatayan ng dahil ikay sumusuway sa batas ng Diyos, kaya ikay naparusahan at ikay nawala, na disgrasya. May mga kamatayan na sinasadya, kagaya yung naghikog, nagbigti. Naghikog ka. Pinatay mong sarili mo. Yun ang mga cases sa kamatayan. Itong sabi ni Divine Master. Gaano katotoo na ang Diyos ay hindi natin nakita na nag-utos sa atin at hindi natin nakita ang Diyos na nagmamahal sa atin. Naniwala ba kayo? So, naniwala ba kayo na ang Diyos ang nag-utos sa inyong mga mabuting ginagawa? At naniwala ba kayo na ang Diyos ay nagmamahal sa inyo? Naniwala ba kayo? So, kung hindi kayo naniwala na hindi kayo mahal ng Diyos, iba na yung inyong minamahal. Okay? So, sabi dito, subalit, kung tapat ka sa iyong sarili, kung mayroon kang malakas na pananalig sa Diyos, ang lahat na ito makikita mo sa iyong dalawang mata, sa iyong makikita ng inyong mga kaisipan. Maangkin mo ang pag-ibig. Pag-ibig tungo sa Kanya mula sa tapat mong puso. Ang paniniwala na ikaw ay may patnubay. See? So, sabi ni Divine, naniwala ka na mahal ka ng Diyos? Naniwala ka ba na mayroon kang guidance or giya or patnubay ng Diyos? Naniwala ka ba? So sabi niya, well, kung tapat ang puso mo, kung tapat ang pananalig mo sa Diyos, kung tapat ito, alam mo, malalaman mo na love ka ng Panginoon. Okay? Tapos, ang imong kaisipan,
Sabi ni Divine, kung mayroon kang malakas na pananalig, ang imong puso at isipan connected each other. Connected, together, connected. Ang puso mo, sabi ni Divine, puso, isipan, connected, yan malalaman mo sa imong mga isipan. Makikita mo na ikay gigayran, ikay sinubaybayan ng Panginoon at ikay minahal ng Panginoon. At maangkin mo daw ang pag-ibig niya. Maramdaman mo, ay palangga ko sa Ginoo. Okay, hindi man ako na, yung sabihin mo na, ay hindi man ako nadala. Hanggang ngayon, nandito pa ako nag-stand sa PBMA. Andito pa ako ngayon sa PBMA no matter what. Nandito pa ako nag-stand no matter what. Maraming mga nanghihila, nagpatutuo, ng yugyug, pero maramdaman mo na kung ikaw palangga ng Panginoon, ikay didiktahan. Ikay bigyan ng patnubay sa mabuting desisyon na ang imong desisyon ay hindi magkakamali. Tama? Okay. So, sabi dito palagi ang kanyang espiritu, kung ikaw ba ay laging sumasampalataya sa Kanya. Well, kung tayo manampalataya sa Diyos, tunay ang ating pananalig sa Diyos, talagang gayran talaga kayo. Gayran kayo sa mabuting desisyon. Gayran kayo sa mabuting pag-iisip. Gayran kayo sa mabuting ginagawa. Kung ang puso mo ay malinis, kung ang isipan mo ay malinis, kung ang inyong ginagawa ay kabutihan, kung ang inyong pananalig sa Divine Master at Master ay buo at mga spiritual division, gayran kayo na hindi kayo mapahamak. Tama? Okay. Bakit ang PBMA, mga kapatid ko, ito'y isang malapit na samahan sa Diyos? Okay, so kayo na tumalikod sa PBMA, umaalis sa PBMA, yung mga grupo ninyo, malapit ba yan sa Diyos? Ha? Malapit ba yan sa luwag ng kaldero? Malapit ba yan sa Diyos? Sabi ni Divine, yung mga grupo-grupo ninyo na inyong gipasukan o gijoinan. Malapit ba yan? Sabi ni Divine, ang PBMA ay malapit sa puso ng Diyos. At ito lang ang samahan na pinakamalapit sa puso ng Diyos. Dahil sasabihin kong malapit, dahil ang inyong mga gawa ay katulad sa itinuturo ng Diyos doon sa kanyang mga disipulos noong araw. Sinabi kong magkatulad dahil doon sa kasaysayan sa banal na aklat, marami ang kwento na nagsasabi na kung ikay isang disipulo, kinakailangan na nasa iyo ang salita ng Diyos. Nagsasabing kung ikaw ay isang disipulo, ang isang tunay na disipulo, maglalakbay na walang dala kahit ano. Mari siyang pupunta sa langit, walang baon na pagkain, walang pirang baon, kung hindi ang wika lang nagmula sa bibig ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid ko, sinasabi ko sa inyo na magkatulad dahil nung unang araw pala, ang buhay ng mga disipulo, pupunta sila sa ibang puok upang ibalita yaong mga kasaysayan, pagbibigay ng mga kaalaman sa mga kasaysayan at iba't ibang tao na nangailangan ng karunungan ng Diyos. Ikaw, kayo, lahat, tayong lahat ay atin ito kaalaman. Atin itong samahan, atin itong akayin sa pagkakaisa upang ganun matupad natin ang ating mga pangarap. Kaya sa ganyan, kaya ikaw ay isang utusan ng PBMA, ipakita mo na ikaw ay isang membro
na sumusunod sa mga batas ng PBMA. Ipakita mo na ikaw ay isang membro ng samahan na sumusunod sa yapak ng Panginoong Diyos Hesukristo. Iyong susundin ang iyong tungkulin bilang membro, tulad sa mga tungkulin ng mga disipulos. Okay, balikan natin. Sabi ni Divine, bakit ang PBMA malapit sa puso ng Panginoon? Dahil noong unang panahon, sa pag-journey ng ating Panginoon, mayroon siyang mga disciple. Tapos, ang kanyang tinuturo ay kabutihan, kabaitan, kaligtasan. So, ang mga disciple noon naglalakbay at nagbahagi ng mga good teaching. Nag-inspired sa mga tao, nag-enlighten sa mga tao kung ano ang tinuturo ng ating Panginoon. So, yun ang kanilang ginagawa. So, ang ating Panginoon noon ay nanggamot din. Okay, nanggamot sa mga taong may karamdaman. Ang mga disciple ay tinuruan na ito ang ibahagi ng mga wika. Ito ang mga salita na inyong i-inspired sa mga tao para magreforma ang mga tao. So, ngayon, bakit ang PBMA ay malapit sa puso ng Panginoon? Dahil kung ano ang ginagawa ng ating Panginoong Diyos Jesucristo noon at ang mga disciple noon, ganun din dito sa PBMA. Maraming mga nangyari na sa association na ang mga PBMA missioners ang gumagawa na nag-reach out, nag-enlighten, nag-inspired, at nagtulong sa kapwa, helping to one another's. Okay? And then, gipalaganap nila ang mga teaching ng ating ministro. Pinalaganap nila ang kaligtasan, kabaitan, at kabutihang gawa na ikay makapasok sa kaharian ng Diyos. So ngayon, it's a very lucky, swerte natin ng PBMA malapit sa puso ng Diyos. Kaya lang, sa ngayon sa PBMA, marami ng mga membro at mga misyonarya na nagtaksil sa PBMA. Marami nang tumalikod at hindi na sinusunod ang kanilang mga sinusumpaan sa ating association. So, kung ano ang nangyari noon, kung mayroong Judas sa panahon ni Jesus Christ, mayroon ding Judas dito sa PBMA. Kung mayroong nag-alinlangan ng mga membro sa association, mayroon ding noong na nag-alinganan kay Jesus Christ noong unang panahon. So, the same story. Story repeat itself. Okay? So, sabi ni Divine dito, bakit ang isang misyonaryo ay mayroong isang katangian na katulad ng katangian sa misyon ng noong unang mga araw? Okay? Makikita natin na ikaw ay isang misyonaryo na mayroong katangian na tulad ng Diyos noong mga araw. Naglalakbay ka na tumutulong sa mga karamdaman. Naglalakbay ka na nagturo sa mga mabuting gawain na naayon sa mga gawa ng Diyos. Hindi ba totoo na ang buhay ng Diyos, yan ang pagligtas sa sangkatauhan? At ikaw ngayon ang taong naglalakbay at inutusan ng PBMA. Hindi ba totoo na ang inyong paglakbay ay ang pagligtas sa karamdaman ng tao at sa kaisipan ng tao, emotional, mental, physical, at spiritual? Di ba yun man ang kautusan ng ating Divine Master na inyong tulungan ang mga tao, physical, mental, emotional, at mental. Di ba? So yun man ang tinutos sa atin. Tulad nito, na ang ating mga yapak alinsunod doon sa yapak ng Panginoong Diyos noong unang mga araw. Ngayon, ating suriin ang kasaysayan. Ating suriin kung totoo ba ang PBMA ay mayroong kaalaman tulad ng kaalaman ng Panginoong Diyos. Pinaano ka tao mga misyonaryo? Sabi ni Divine, okay,
Bakit daw ang misyonaryo ay katulad? Dahil inutusan noon ang mga disciples sa panahon ni Jesus Christ. Na luwasan ninyo, enlighten ninyo, inspired ninyo ang mga membro, ang mga tao. The same din yan sa atong ministro, inutusan ang mga misyonarya. Pero, again, time change, attitude change, generation change, at naiba na ang utak ng mga membro sa PBMA. Okay? Naiba na. Pero ang tunay na turo ng ating Divine Master at Master at mga Spiritual Division na kailangan kayo'y mag-inspired, maglakbay, mag-enlightenment, magtulong sa kapwa because that is part of your services to the association. Tama? Okay. So, ang utos ng ating Divine Master na, okay, ngayon mga membro, mga misyonaryo na mo, kailangan sundin ninyo ang yapak ng Panginoong Diyos Jesucristo. Ano ang yapak ng Panginoong Diyos Jesucristo? Pagpakumbaba, pagtitiis, pagsakripisyo, pagmamahal, pagpatawad, paggalang, pagsunod, at yung sinasabing ang pagiging loyal ninyo sa association. Tingnan ninyo ang pag-crucifixion kay Jesus Christ. That is the most beautiful role model in the entire world na pinakita niya doon na ganito ang sundin ninyo mga membro sa asosasyon. Kailangan mag-taste kayo sa asosasyon. Kailangan magpakumbaba kayo sa asosasyon. Kailangan magdarasal kayo kahit may mga kapangyarihan na kayo bilang isang misyonaryo at misyonarya, kailangan magdarasal pa rin palagi kayo. Tinuruan kayo magpakumbaba sa paglansang sa cross, yun ang simbolo, pagdarasal. Nandiyan sa PBMA ang pagdarasal. Every day, 2:30, 6 o'clock, 2:30. Then, magdasal sa kaligayahan at kalungkutan, magdasal. Sa kaligayahan, sa abundance or wala, magdasal. Yan ang mga teaching sa PBMA. O, tingnan niyo si Jesus Christ na nakabitay sa cross. Di ba nagdasal siya sa iyang tatay? Kahit mayroon siyang kapangyarihan, pero hindi siya nagyayabang, hindi siya naghambog, na mayroon siyang kapangyarihan na pwede niyang tumbahin ang mga tao nang naglansang sa kanya. Pero hindi siya naghambog or nagyabang-yabang, kundi nagpakumbaba siya. Kahit siya'y ginalipusta, sinasaktan at ginabuli. At gidunggab pa jud siya diri. At pinainom pa jud siya ng apdo. Diba? So, ang ating Panginoon ay napaka-humble. Very humble ang ating Panginoon. Pinakita niya sa kanyang mga disciple at sa mga membro sa PBMA na yan ang gagawin ninyo na kayo'y handang magtiis sa association no matter what. Samahan ninyo ang PBMA Incorporated sa kalungkutan man at kasaganaan, kasiyahan man, or kahit wala ng tao maiwan, pero nandyan pa rin kayo nakatayo sa PBMA. Kaya ang atong Jesus Christ nagpapakita na ito na mga aralin ang sundin ninyo. Tama? Okay. So, sabi ni Divine dito na suriin natin na kayo ngayon ay mga misyonaryo-misyonarya. Suriin natin kung ano ang pinasunod sa inyo. Sa inyong pag-mission, mayroon kayong doktrina at batas. So ngayon, tingnan natin ang kasaysayan. Ating suriin kung totoo ba na ang PBMA ay mayroong kaalaman tulad ng kaalaman ng Panginoong Diyos? Yes! Ang mga teaching ng Panginoon noon ay nandito, continuation sa PBMA. Mga kaalaman noon, nandito sa PBMA. Ginaturo ng atong Divine Master
at master at mga spiritual division. So, ito ang makumparahan natin na kung ano ang noon, ganun din ang ngayon. Kaya sabi ni Divine, mahalin ninyo ang inyong mga sarili. Kasi sa past, kayo nung unang panahon, ang mga disipulo. Karon sa present, kayo ngayon ang gagawa at gumagawa. Kayo ang maggawa. Kayo ang magpatuloy sa mga mission nung unang panahon ng ating Jesus Christ na dito sa PBMA. So, kayo man ang gagawa at gumagawa, kailangan, this is the present, kailangan handaan ninyo ang future. The future is kaligtasan. Kung paano kayo makapasok doon sa kaharian ng Panginoong Diyos Jesucristo. That is the future na inyong handaan ang kaligtasan. So sa PBMA, makumpara ninyo na nandito ang karunungan ng Diyos sa PBMA at tayo mga membro at ang PBMA ang nagpatuloy sa kasaysayan ng nakaraan ng ating Panginoong Diyos, Jesucristo. Okay? Inutusan ka ba upang ibalita iyong mga gawaing masama? Hindi. So kayo, mga membro sa PBMA, inutusan ba kayo ni Divine Master at mga spiritual division na mag-istorya kayo ng mga balita na masama? Inutusan ba kayo na manirang puri kayo, manglibak kayo, mangchismis kayo? Inutusan ba kayo na maglapat ng masakit na mga salita sa kapwa? Inutusan ba kayo ni Divine Master? Wala. Dahil hindi yan ang tunay na yapak ng Panginoon. Tama? So hindi yan ang utos sa inyo. Sabi ni Divine, sa pag-mission ninyo, hindi kayo inutusan na magpatuo-tuo. Hindi kayo inutusan na magpapaniwala. Hindi rin kayo inutusan na mambighani ng mga membro. Hindi rin kayo inutusan na mangakit ng membro. At hindi rin kayo inutusan na guguluhin ang mga membro. Sabi ni Divine, pag ginugulo ninyo ang membro, inaakit ninyo ang membro, at inyong gibighani sa inyong mga panibagong ministro, sa inyong mga pinaniwalaan, sabi ni Divine, that is against the doctrines in the association because ang itinuturo sa inyo ay kabutihan. Tama? So kung ang inyong mga ginagawa during sa pag-mission, nagpatutuo, nagpapaniwala, nagisaniban kayo ng mga espirituhanon, sinaniban ni Divine, ni Lulu, ni Captain, tapos, ang inyong mga ginagawa ng kwarta mo, ng ulit mo kwarta, kabilaan, gamit ang pangalan ng ating ministro, koleksyon dito, koleksyon diri, paniwala dito, paniwala doon, hila dito, hila doon. Hindi yan ang turo at utos sa PBMA. Remember, okay? So, ano ang tunay na utos? Ang tunay na utos sa inyong pagmisyon ay ipalaganap ninyo ang kabutihan at gagawa kayo ng kabutihan. Ipakilala ninyo ang kasaysayan ng Panginoon, ang ginagawa ng Panginoon, ang footstep ng Panginoon. Yan ang tinuturo sa inyo sa PBMA. So ngayon, sabi ni Divine, hindi kayo inutusan na manirang puri. Hindi kayo rin inutusan na magsakit ng damdamin ng kapwa. Hindi kayo inutusan na magnakaw. Hindi kayo inutusan na mamira kayo sa membro sa association. Hindi kayo inutusan na mangbugal-bugal mo mga tao. Hindi kayo inutusan na mangurap mo kwarta. Mangdaya kayo. Hindi kayo inutusan na magbisyo during sa inyong mission. Hindi rin kayo inutusan na maglasing, mag-drug addict,
habang kayo'y naghawak ng mga singsing ninyo sa PBMA. Wala yan sa mga kautusan. Okay? Ano ang utos ng misyonaryo? Inutusan ka upang magbigay ng magandang aral doon sa mga tao. Inutusan ka upang pasunurin yaong mga tao na nalihis sa kaisipan. Inutusan ka upang tanglawan yaong daan na madilim na iningatan dito sa mga taong wala ng patutunguhan dito sa mundo. Inutusan ka doon sa mga taong naligaw sa kanilang mga masamang kaisipan. Kaya, ito man ang utos sa iyo mga kapatid ko, sundin ninyo. Ayusin natin ito. Ating ituturo ang mga mabuting mga gawain. Ating gagawin yung sinasabi ko kagabi. Isang salamin na iyong makita ang inyong mga sarili na ikay isang mabuting tao na magiging tagapagturo sa darating na araw. Okay. Ano daw utos sa inyo, mga misyonarya sa PBMA? Oh? Sabi ni Divine, inutusan kayo na magbigay ng magandang aral doon sa mga tao. Klaro ha? Yan ang utos ng ating ministro na kayo ang mag-enlighten, kayo ang mag-inspired, kayo ang mag-lift up sa espiritu ng isang tao. Yan ang utos sa mga misyonarya. Hindi kayo inutusan na magsinungaling. Hindi kayo inutusan na magsabi kayo ng mga storya na hindi totoo. Hindi kayo inutusan ni Divine na magpalaganap na sabihin ninyo, oh, ang BBM expired na. Oh, si Master wala na. Oh, si Master kalbo. Diba, yun man ang mga ginagawa ninyo noon, 2017, na sinasaktan ninyo ang damdamin ni Master Junior. Hanggang ngayon, sinasaktan ninyo si Master Junior. So, yan ba ay kautusan sa inyo? Hindi. Dahil ang utos sa iyo na magbigay ka ng magandang aral sa mga tao. At inutusan ka ni Divine Master na pasunurin nimo ang mga taong nalihis sa kaisipan. Just like this, I'm reading the guidance series is to help and enlighten the members nga nalihis na sa kanilang kaisipan, na nakalimutan na nila ang tunay na teaching ng PBMA. Nakalimutan na nila ang doktrina, aralin, tuntunin, tagubilin, kaalaman, karunungan. Nakalimutan na nila yan. Kaya, ang kanilang mga kaisipan, nalihis na. Marami na silang gibawbawan, marami na silang ginasundan, marami na silang gipaniwalaan dahil ang kanilang utak at puso nagkahiwalay. Hindi buo ang kanilang pananalig at paniniwala sa PBMA. Dahil sabihin nila, mahal ko ang PBMA, sa puso daw niya. Pero sa isipan niya, nagparehistro lang grupo. Diba? Ang imong utak at ang puso nagkahiwalay? Hindi connected. Wala nagkapitan. Wala nag-together. Why? Kasi iba ang iniisip mo, iba ang minamahal mo, at ang puso mo rin iba ang tinitibok ng puso mo. Kaya, nagkahiwalay ang utak mo at ang puso mo. Naunawaan? And most especially sa imong ginagawa. Ang ginagawa mo ay taliwas. Ang ginagawa mo
It's against the doctrine of the PBMA. That's why your brain, your heart, at ang ginagawa mo, nagkahiwalay. Is not together. Dahil magulo ang kaisipan ninyo. Marami kayong gipaniwalaan. Pa-claim pa kayo nga PBMA raman ni. Mahal man namang PBMA. Nabade ay membro sa PBMA na daghan mo girehistruhan na grupo. Ng mga grupo nga na ay mga sick registration. Ha? Meron ba di ay yung pag mag-asawa di ay mo, sabihin mo sa imong bana, I love you, pero ibang imong iniisip. O di ba? Ganon din yan. Oh. Kasi sabi ni Divine Master, it's just like a husband and wife. O, ang PBMA. Sa kahirapan, kalungkutan, magsama-sama. Kailangan panindigan. O, kung anong mangyari sa pagsama-sama, kailangan manatili. Kailangan paghawakan. Dahil ikay nanumpa sa mata ng Diyos at sa mata ng tao dito sa mundo. Okay? Now, sabi ni Divine, inutusan ka upang tanglawan niya ang daan na madilim na iniingatan sa mga taong walang patutunguhan. Inutusan ka na i-inspired mo, i-reach out mo ang mga tao dito sa mundo dahil maraming mga tao naghahanap ng katotohanan. Maraming mga taong hindi alam kung saan ang Diyos. Ano ang Diyos? At hindi nila natuklasan sa kanilang puso dahil ligaw ang kanilang pinuntahan. Maraming paliko-liko. Maraming mga pasikot-sikot. Kaya lalihis sila sa kanilang kaisipan. Sabi ni Divine, sorry guys, I have call. Okay. So sabi ni Divine, inutusan ka doon sa mga taong naligaw, sa mga masamang kaisipan. Maraming mga tao dito sa mundo na lagi lang silang nag-isip material things. O materials. Hindi nila iniisip na ang materials ay maglaho dito sa mundo. Hindi nila iniisip ang spiritual side na yan ang imuhang connection sa Ginoo. Yan ang imuhang connection to God na kailangan mayroon kang spirituality. Pero maraming mga taong nag-isip only, they're only thinking material things, material side, and they're happy with what they have in the present, yung nasa harapan nila. Parang yun na lang ang pinaka-Diyos nila or sinasamba. Diba? Marami yan. Pero sabi ni Divine, inutusan kayo na mag-lift up, na magliwanag sa kanilang mga kaisipan na kailangan ang imong spirituality ang pinaka-importante dito sa mundo dahil ito'y walang hanggan. Pero kung mag-isip ka ng material, maglaho ito na parang usok. Ang mga bagay na nakamit mo dito sa mundo, maglaho na parang usok. Ang buhay mo, katawan mo, mabubulok ito sa lupa. Pag ikay namatay na, imong buto magkabulok-bulok na, imong laman kainin na ng uod. So ano ang pinaka-importante? Ang imong spirituality na mayroon kang connection sa Panginoon na habang buhay ka pa dito at this present, you're doing a lot of good things in your life. Yun ang pinaka-importante. Gumawa ka ng kabutihan habang buhay ka pa. Dahil ang espiritu mo ay yan ang magharap sa Panginoon doon. So, if you don't have good relationship sa atong Panginoon, wala kang record doon, pagdating doon. Okay? So, sabi ni Divine, kaya ito man ang utos sa inyo mga kapatid ko, sundin ninyo ito, ayusin natin ito. Ating ituturo ang mga gawaing mabuti. Sinasabi ko ka sa inyo na kayo'y isang salamin. So, okay, sinabi ni Divine, mga missionary ng Moses Association,
ito man ang mga kautusan. So, kailangan kayo ay isang good role model. Na kayo ay isang salamin. Oh? Yung kayo'y salamin na masaminan ang inyong pagkatao, na mayroong mga tao sabi, oh, I really like this person because nakaka-inspired, nakaka yung ano niya, yung salamin na sinabi ni Divine, na mayroong kang makita. Kaya kayo ba na mga missionary din sa association, kailangan kayo ay mga mabuting salamin. Kasi marami mga membro sa association na hindi mabuting salamin. Why? Nagsingsing mga drug addict, nagsingsing mga palahubog, nagsingsing mga kawatan, nagsingsing mga palaaway, nagsingsing mga bungangira, sawsawira, isyashera, blibakera. How can you be a good role model if you act like that? If you're showing that kind of attitude, how can you show that? Hindi ka mabuting salamin. You're not a good role model if you have that kind of attitude. Tama? So, kailangan sabi ni Divine, para kayo ay magiging good role model, sundin ninyo ang kautusan sa PBMA. Okay? Bakit pagkakataon natin ito na ngayon nandito tayo sa kaalaman ng Diyos? Pagkakataon na natin ito, we are very lucky because we are the first and maybe the last chosen by God to be representative. Na tayo'y maging tagapagturo nitong ating mundo. Tayo ang siyang nangingibabaw sa mataas na watawat na naglaho na. Watawat ng ating bansa. Watawat ng isang tao na nagpapakilala sa kanyang kapangyarihan. Matutuwa ka ba na nandito ka sa ating association? Napakaswerte ninyo. Kapalaran ninyo ito. Okay, sabi ni Divine na pagkakataon na natin na nandito tayo sa kaalaman ng Diyos. Anong kaalaman ng Diyos, guys? Yung mga pagtuturo sa kabutihan. Sabi ni Divine Master, we are very lucky. Because we are the first and maybe the last chosen by God to be representative. Take note. So, sa panahon ni Jesus Christ, may mga disciple. So, sino ngayon ang gumagawa at gagawa ng mga tinuturo ng ating Panginoon na nandito ang kaalaman sa PBMA? Di ba kayo mga misyonaryo-misyonarya? Nasabi ni Divine, swerte dahil kayo ang last chosen by God nga mag-representative sa Panginoon. Diba? So, kung anong mga mabuting ginagawa ninyo ngayon, kayo ay pinili ng Panginoon na mag-represent sa Kanya. Kasi kailangan man ng Panginoon ng material ng mga tao, means manpower, nga magbahagi ng kanyang mga mensahe, magpakita ng kabutihan, magturo ng mga kaligtasan. Kailangan man ng Panginoon ng tao na yung sinabing manpower. Tayo ang manpower ng Panginoon. Tayo ang mautusan. Tayo ang gagawa. Tayo ang gumagawa. Kaya sabi ni Divine, maswerte kayo dahil kayo'y pinili ng Panginoon na mag-represent ng kaalaman ng Diyos. Mga turo ng Diyos. At na nandito sa ating samahang PBMA. Okay? Kayo'y isang swerte. Dahil maging tagapagturo kayo sa ating mundo. Meaning, sa PBMA, kahit wala kang grado, kahit kindergarten ka lang, kahit hindi ka higher education, wala kang professional background, because ikay pinili ng Diyos na mag-represent sa Kanya, makapagsalita ka ng kaalaman ng Diyos. Makapag-share ka
ng kaalaman ng Diyos kahit ikay kindergarten lang. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo. Tutulungan ka kahit wala kang grado dahil ikay pinili ng Diyos na mag-represent sa Kanya dito sa mundo. Okay? So sabi ni Divine, kayo ang magwagayway ng watawat ng PBMA. Na ito'y matagal nang hindi daw nakilala. Sabi ni Divine, ang watawat ng Pilipinas at ang watawat ng PBMA, inyo itong ipakilala sa buong mundo na ito at nandito ang karunungan at kaalaman sa PBMA. Sabi ni Divine, ang watawat ng ating bansa, the Philippines. Noong isang tao na nagpapakilala sa kanyang kapangyarihan. You see? Bakit nandoon sa ating Philippine flag ang pula? Dahil yan ang dugo ng ating Panginoong Diyos Kristo na iyahanggi kuwan sa Pilipinas na mahal niya ang Pilipinas. Ang pagmamahal niya sa mga Pilipino. Okay? It's not just PBMA, but the entire Filipinos. Okay? So, maswerte daw pag kayo nakapasok sa association. Maswerte kung kayo mga missionary dahil kayo ang representante ng Panginoon na nandyan sa watawat ng Pilipinas na nagpakilala siya na siya ay isang makapangyarihan dito sa mundo. Okay, matutuwa ka ba? Ma-proud ka ba na nakapasok ka sa PBMA? Matutuwa ka ba na nalaman nimo ang mga karunungan at kaalaman sa PBMA? Naturuan ka spiritual and material. Naturuan ka ng mga tagubilin, tuntunin, at mga aralin. Naturuan ka kung paano magligon. Naturuan ka kung paano magiging strong determination. Naturuan ka loyalty, dignity, benevolent, charity, sincerity, integrity, loyalty, magpakumbaba, magdarasal, magsakripisyo, magtiis, magunawa. Tinuruan kayo lahat yan. So, are you happy with what you learned in the association? Are you proud that you are a member of the PBMA? Sabi ni Divine, dapat masaya kayo. Dapat grateful kayo. Dapat na-appreciate ninyo ang mga karunungan na inyong nalalaman sa PBMA dahil ito'y mula sa Diyos noong unang panahon na nandito sa PBMA. So dapat daw, proud kayo. Dapat masaya kayo dahil kapalaran ninyo na nakapasok kayo sa PBMA. Di ba? Okay. Bakit pabayaan natin ang mga pang-api at pagtapon ng putik sa ating kapalaran? Ang kapalaran natin sa ngayon, naikutan ng putik at dumi ng mga kahapon. Pinukol tayo ng mga pang-api. Pinahirapan tayo. Subalit pabayaan lang. Yang putik, yan ang magiging yapak kung pupunta ka sa tubig. At ang tubig ang siyang maglinis niyang putik na dumikit sa inyong katawan. Mayroong tubig na hinahanda sa atin sa Diyos, ang tinatawag tubig sa Jordan. Okay. So sabi ni Divine na, bakit pabayaan daw natin itong mga pangbuli, pang-alipusta sa atin, pagsakit ng damdamin sa ating mga puso. Yung bulihon kayo ba? Sabihin na, hey, wala na si Master Junior, dito na kayo sa amin. Pambuli yan, guys. Pambuli yan. Pambuli. So, sabi ni Divine na, kayo, nakapasok kayo sa PBMA, di ba? Ang mga experience ninyo na ginabuli mo, sinabihan kayo, mga demonyo, mga kulto, mga satanas. Sinabihan pa kayo, mga pobre. Mga kamanting regikaon,
mga kalibre. O, sabihin pa, walay mga grado, mga uneducated. Diba, yun man ang inyong mga naranasan ng namembro kayo sa PBMA? O, diba? Ano ang nangyari ngayon? Sarili natin ministro. Sinabihan kayo, inyong ministro kriminal, inyong ministro ganito, inyong ministro magsigarilyo, inyong ministro mga raming babayi, inyong ministro ganito-ganito. Diba? Ginabuli kayo. Tinapunan kayo ng mga putik. Putik! Sa inyong mga mukha. Ang inyong pagkatao, yung gitapunan ng mga putik, dumi. Oh, phew! Oh, pero sabi ni Divine, hayaan lang ninyo yan. Dahil alam niyo ang putik, pag halimbawa, anuhan ka ng putik, yung itapon sa iyo ang buong putik. Oh. Di ba pag halimbawa maraming putik sa iyong paa at dito putik, daming putik. Sabi ni Divine, kung maglakad ka, ganon, di ba yung putik ay mark sa imong footstep? Di ba? Mark siya, pag putik. Oh. So yung putik, yun daw ang alaala na ikay sinasaktan at binubuli at kinukutya noong unang panahon, sa panahon pa ng ating Panginoong Diyos Jesucristo. So kung ikaw ay nilikha ng Panginoon na nakatikim ng mga pang-alipusta, pang-bully, pagtapo ng putik, noong unang panahon, sabi ni Divine, that is your yapak. Yapak mo yan noon. Na ngayon, nandito ka sa PBMA, na nakaranas ka rin ng mga pagtapon sa iyo ng mga masama, mga pangbuli, sabi ni Divine, tinapon yan sa iyo. So yung yapak mo, habang ikay lumalakad dito sa mundo, ay nagmark yan sa imong destinasyon. Oh, nagmark sa imong destinasyon. Pero ang sabi ni Divine, huwag kayong mag-alala. Dahil habang kayo'y lumalakad dito sa mundo, sa inyong journey, nag-journey kayo sa inyong buhay, kahirapan, kalungkutan, kaligayahan, sa inyong paniniwala sa PBMA, that's journey. Oh, that's life. Oh, life na imong journey ngayon. So kung gitapunan mo maraming mga pangbuli at pananakit ng kapwa, sabi ni Divine, hayaan ninyo yan dahil nagmark yan sa inyong landas, sa inyong destination. But do not worry, dahil mayroon daw hinahanda ang ating Divine Master na tubig sa Jordan na ito'y maglinis sa ating katawan, sa mga putik na nandito tinapon ng mga masamang tao sa atin. Okay? So kagaya yung yung pagbintangan ka, pagtatapon niya ng putik sa iyo. Sabi ni Divine, pag hindi mo ginagawa, kung malinis ang budhe mo at konsyensya, huwag kang mag-alala dahil that's part of your journey. And then, at the end, huhugasan niya ng Panginoon. Mawawala yan, yung mga putik na nandyan sa imuhang talampakan at sa imong pagkatao. Dahil mayroon siyang hinahanda na tubig sa Jordan. Okay, thank you so much guys, and I really appreciate sa inyong pakikinig. And we going to continue the 3 pages next day. I need to rest now, okay? So, thank you, and I really appreciate sa inyong time at sa pakinig ng aking discussion. I wish and I pray that you understand all my discussion here and all my elaboration and lectures about our association. And I really appreciate for listening every time I do live video in Facebook and also in YouTube. I have 1 or 2 viewers. It's okay. That's why I live video in Facebook, because I have a lot of followers in Facebook. So, okay. Good night, everybody, and thank you so kindly. Thank you, YouTube. Bye-bye.
Okay, sa akong mga friends diri sa di maklaro. Let me see. I-off ana na to ni. Okay, sa akong mga friends nga nag-view. Rapi Lab, Brother Erlina Calderon, Andy Beliurisa Pico, Sister Luming Navera, Sister Lorenis Pijo, Sister Len Bimos, Sister Juvita Martin, Sister Ma, Sister Lilia Kayana, Sister Sol, Sister Rolanda Incabo, Sister Grace, Sister Rodelio Idus, Sister Galermo, Sister Ann Canoy, Sister Andy Bilyones, and everybody. Daghang salamat guys and good night, good evening, take care, babosh.